Good afternoon, Village. Good afternoon po. Pwede niyo po bang batiin yung katabi po ninyo? Sabihin niyo sa kanila, Happy Sunday, I'm glad you're here. Okay. So kahapon po, kakatapos lang ng graduation po ng Flex po natin. At sino po dito yung mga teachers po? Mga naging volunteer teachers. Okay. So palakpakan nyo naman po yung sarili po ninyo. Kasi hindi ho biro, yun pong ganong klase po ng activities po, Kasi po, from day 1 hanggang day 4 and then day 5 po is graduation na. Talaga pong marami pong mga naging challenges po nung Flex po, Pero salamat po sa Panginoon dahil naitawid na po yung gawain po natin na yun. Sa Panginoon po ang papuri. At ngayon pong hapon pong ito, ibabalik lang po natin yung pong series po natin, So tayo po ngayon ay nasa Acts chapter 18 na po, At bago po tayo dumako sa salita po ng Diyos ngayon pong hapon pong ito, tayo po yumuko, tayo po manalangin. Sinasamba ka namin, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po na Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Salamat po, Panginoon, sa buhay, Panginoon, at kalakasan na patuloy niyong ibinibigay po sa amin. Every day, Panginoon, O Diyos. And this afternoon po, samahan niyo lamang po kami na mag-aral, Panginoon, ng inyong salita. We pray, Panginoon, na kausapin niyo po kami, O Diyos. Mangusap po kayo sa puso ko ng bawat isa at patuloy ho kayong kumilos sa lugar hong ito. Salamat po, samahan niyo lamang po kami, O Diyos. Sa inyo po lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ng Panginoong Hesus namin, Diyos. Amen. Amen. So, nun pong Acts chapter 17 po, nagkaroon po ng, pumunta po sina Paul at sina Silas po sa iba't iba pong lugar. Sa mga nakakatanda po, ano po yung 3 lugar na pinuntahan po nila? Ano po? Thessalonica, Berea, at Athens. And dun po sa mga lugar po na yun, iba't iba pong approach po yung ginagawa po ni Paul para po maipakilala po ang Panginoong Hesus dun sa mga tao dun sa lugar. Everyday po, pumupunta dun si Paul at nakikipag-diskusyon siya dun sa mga tao. At sinasabi po ni Paul, ito ang Panginoong Hesus, ito yung kailangan yung malaman, kailangan yung malaman na ang Panginoong Hesus ay Diyos. At marami pong bumabatikos sa Kanya nung time na yun, At marami rin po, yun pong sumasampalataya. At ngayon pong hapon pong ito, punta naman tayo ngayon sa Acts chapter 18, kung saan andito pa rin po, naglalakbay pa rin po sila para po i-share yun pong salita po ng Diyos dun po sa iba't ibang bayan. At ngayon pong hapon, kung meron po kayong mga Bible, buksan niyo po ang inyong Bible sa Acts chapter 18. Sabi po dito, pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Corinto. Okay, nasa Corinto na ho siya. Natagpuan niya roon si Aquila at isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawa na si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at dahil sila'y manggagawa ng tolda tulad niya, siya'y nakitira sa kanila at siya'y nagtrabaho kasama nila. Tuwing araw ng pamamahinga, si Pablo ay nakikipagpaliwanagan sa mga Hudyo o Griego sa sinagoga at sinisikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat. So, doon pa rin po sa mission po na yon. Dumating si Silas at Timoteo mula sa Macedonia, inukol ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatunay sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin at laitin ng mga ito, ipinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, kasalanan ninyo kung kayo mapapahamak, hindi ko nasasagutin iyon. Mula ngayon sa mga hintil na ako, mangangaral. Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay na Netisyo Justo, isang hintil na may takot sa Diyos, katabi ng sinagoga ang bahay nito. Si Crispo, na tagapamahala ng sinagoga, at ang marami pang mga taga-Korinto na nakikinig kay Pablo ay sumampalataya at nagpabautismo. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, huwag kang matakot,
pagpatuloy mo ang iyong pangangaral, anuman ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y nasa iyo. Hindi ka maano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito, tumigil nga siya roon at ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa loob ng 1 taon at kalahati. So nung nagpunta na po dito si Paul sa Corinthians po, at meron mo siyang nakilala na 2 tao. Sino po yun? Sino po? Sino po yung nakilala po niya? Si Priscilla po at saka si Aquila. Natagpuan niya po doon sina Priscilla at Aquila. And then itong Corinthians, ito po ay sobrang laki kung i-compare po natin sa Athens. It's para siyang 100 times larger po than Athens. At itong mga tao dito, ay sabi mo dito, sila po ay mga tao po na, normal na lang ho sa kanila, yun yung sexual immorality. Sabi nga po, tinatawag din ho nila tong sin city, yun yung Corinthians. At yun yung lugar ho ito, grabe po, kabi-kabila ho dito, puro ho mga, prostitutions, marami ho mga babae po, at mga tao ho doon na gano'n na lang ho yung ginagawa po araw-araw. At normal na lang ho sa kanila ho yun, Ganito ho kagrabe. Ito hong lugar ho ng Corinthians. At it is a big challenge po kay Paul dahil ito na naman yung mga tao na aabutin niya. Ito yung mga tao na papangaralan niya at share niya ng salita ng Diyos. And hindi ho madali. Yun hong ginagawa ho ni na Paul. Patuloy ho natin. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11, ito po yung sabi po ni Paul dun po sa mga taga-Corinthians. So, bali, 2 sulat po yung ginawa po ni Paul, 1 and 2 Corinthians po. Basahin po natin. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ng inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, magnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ito yung sabi ho ni Paul dun sa mga tao roon. Ganyan din ang ilan sa inyo noon, subalit kayo pinatawad na sa inyong mga kasalanan at ginawa kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. So nung nangangaral po si Paul, ito po yung mga sinasabi niya sa mga tao. At yun po mga nakakilala ho dun sa Panginoon, madami po, and nagpabaptize rin ho sila at sumunod na ho sa Panginoon. Pero after po nitong mga pangyayari ho ito, sabi nga po, hindi ho laging okay yun pong journey ho ni Paul nung time ho niya. Ang dami yung discouragements, and dumating ho yung time na na-discourage ho si Paul. Dahil nga po, ito, pakinggan po natin, verse 10 po, ito ho yung sabi, hindi ka maano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Tumigil na rin siya roon at pinangaral ng salita ng Diyos sa loob ng 1 taon at kalahati. Nang si Galyo ay naging gobernador ng Akaya, nagsama-sama ang mga Hudyo sa pagdakip kay Pablo at pagpapadala sa kanya sa hukuman. Pagdating nila roon, ay sinabi nila, hinihikayat ng taong ito ang mamamayan na sumamba sa Diyos sa iisang paraang labag sa batas. Magsasalita pa sana si Pablo nang sabihin ni Galyo, kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatuwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo, kaya kayo na ang bahalang lumutas niyan. Ayaw kong makialam sa bagay na yan at sila'y pinalabas niya sa hukuman. Kaya si Sostenes, sa tagapamahala ng sinagoga, ang sinunggaban nila at binugbog sa labas ng hukuman. Hindi naman iyon pinansin ni Galyo. Verse 18, pagkatapos nito, matagal pang nanatili si Pablo sa Corinto at saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Sincrea, nagpaahit siya ng buhok sa ulo sapagkat natupad na niya ang kanyang panata.
So sabi nga po natin, ang dami yung mga discouragement po na nangyari ho kay Paul nung siya po ay nangangaral po ng salita ho ng Diyos. Isa ho dito, siguro po, as a Christ follower po, tayo po mga tao po na nagsasabi po na tayo tagasunod ho ng Panginoon. At kahit po yung mga tao po na wala hong pananampalataya sa Panginoon, nakakaranas po tayo ng discouragement po sa buhay. Tama po ba? Sino po dito yung hindi pa nade-discourage po? Meron po ba? Taas na lang po kamay. Sino po dito yung na-discourage na sa buhay? Wala rin. Okay. Hindi ko alam kung saan po kayo doon, po, lahat po ng mga tao, kahit non-Christians po, nakakaranas mo ng discouragement. Whether sa school, sa trabaho, nade-discourage po tayo. Tama po ba? O ako lang yun? Tama po ba? Nade-discourage po tayo dun sa mga bagay po na nangyayari po sa atin. Akala po natin, yun hong mga plano po natin sa buhay ay matutupad. Lahat po ng mga naka-set po na goals po sa atin, ginagawan ho natin ang paraan para kung mangyari ho yun. But sa huli po, bigla hong hindi ho umaayon ho yung tadhana. Hindi ho nangyayari yung mga ine-expect ho natin sa buhay. Tama po ba? Akala ho natin, may ipasa na ho natin yun yung mga subjects ho natin. Kasi nag-aral naman tayo eh. Okay naman. Feeling naman natin papasa tayo. Pero dumating ho yung time na, bakit parang kulang pa rin? Parang, I did my best. Ano yung sunod na lyrics? But I guess, my best wasn't good enough. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. And, discouraged na ho tayo. Hindi na ho tayo nagpatuloy ho sa buhay. Alam nyo, marami hong tao, kapag nade-discourage ho sa buhay, hindi na ho sila lumalaban. Ayaw na ho nilang mag-try kasi takot na ho silang magkamali ulit eh. Ayaw na ho nilang ma-disappoint yung sarili ho nila. Ayaw na ho nilang sumubok ho ulit. Pero meron naman ho mga tao na kahit dumaan ho sa discouragement po, ano man hong klase yung discouragement ho yan, nagpapatuloy ho sa buhay. Kasi dala-dala ho nila yung pangako ho ng Diyos. At ganun ho si Paul, kung titingnan ho natin, grabe ho yung nangyari ho kay Paul. Usahin po natin yung 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 28. Ito po yung sabi ho, sila ba yung mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila, makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. Verse 24, 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. Ito yung mga naranasan ho ni Paul. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan na may binato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. At minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya, naranasan ko rin ang labis na hirap at bagod, malimit na nagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko din ang ginawin, ngunit wala man lamang maibalabal. Bukod sa lahat ng iyan, ay inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Kita po natin, kahit gano'n na ho yung nangyari ho kay Paul, ang dami niya na ho naranasan po na hindi pa naman ho natin na-experience po, Sino na ho dito yung, naranasan pong hagupitin? Wala naman po, di ba? Sino sa atin dito, dahil sa pananampalataya ho natin sa Panginoon, ay nalagay na po sa bingit, yun hong buhay ho natin.
munti ka na pong may masama ho mangyari ho sa atin. Meron ng mga kwento ho ng ganyan, pero hindi ho ganun kadalas. Kaya kung i-compare ho natin yun hong pagsunod at pananampalataya po ni Paul nung time ho nila, compare ho sa pananampalataya na meron ho tayo ngayon, kamusta po? Pwede niyo po bang tingnan yung katabi ninyo? Na-experience mo na ba yung mga ganong klase ng pagsubok dahil sa pagsunod mo sa Panginoon? Nakakalungkot po sa atin, lalong-lalo na po sa mga kabataan, ang bilis ng sumuko ho sa paglilingkod ho sa Diyos. Sobrang hilaw ho ng pananampalataya. Kasi nga ho, hindi ho matibay, we're emotionally fragile po, na ang dali ho natin, kapag napagsabihan ho tayo, kapag nakarinig ho tayo ng, masasakit ho na salita, kapag na-correct ho tayo, ang bilis ho nating madismaya. Ang bilis ho nating mawala ho dun ho sa mood. Tingnan nyo nga po kung kabataan po yung katabi po ninyo. Ganun ka ba? Kasi kung ganun ho tayo, mahihirapan ho tayo lalo eh. Kung hindi ho tayo magiging matibay ho sa buhay, ano na lang ho yung mangyayari ho sa atin? I'm not saying naman po na kailangan ma-discourage ka araw-araw, kailangan sa pagsunod mo sa Panginoon, kailangan mo ng discouragement lagi. Hindi naman ho eh. Pero ang tanong po, kapag dumaan ka sa time ho ng discouragement, disappointment po, tanong ho sa atin, tutuloy ka ba sa Diyos? Hindi lang naman ho yung mga nakaka-disappoint ho sa buhay, yun yung mga nangyayari ho sa atin. Minsan ho, tao. Ito si Paul, kahit siya po yung mag-isa na lang po sa ministry. Kasi yung naghiwalay ho sila, meron hong pumunta sa Philippi, meron hong pumunta sa Thessalonica at sa Macedonia. May mga times na siya lang po yung mag-isa po dun sa journey ho niya. Nangaral ho siya. At na-experience niya po yung pong mga bagay ho na ito. Pinagbababato, binugbog, pinaghahagupit. Pero hindi pa rin ho siya tumigil. Kahit ho, dumating ho yung discouragement ho sa buhay ho niya, pinaalalahanan ho siya ng Diyos eh. Kasama mo ko. Kaya gano'n na lang po yung tapang ho ni Paul na sumunod kahit ano ho yung mangyari, kahit ho buhay ho yung kapalit, wala na ho siyang pakialam. Tayo po. Kamusta ho tayo? Alam niyo po, bumalik lang ho sa akin yung mga paunang turo po na nagsisimula pa lang po ako sa pananampalataya ko. May mga times ho kasi na kapag nagmi-mission ka, ikaw na lang mag-isa. Pero yun yung turo ho sa amin, kapag mag-isa ka na lang, matutuloy ka pa rin. Mahirap po yan. Dati ho, na-experience ko na, ang dami-dami ho namin, kapag nag-Bible study ho kami, nagmi-mission ho kami, ang dami ho namin kasamang kabataan, ang dami ho namin kasama ho sa mission. Pero dumarating ho yung time po na nauubos ho, nawawala na po isa-isa, meron na hong mga kanya-kanya hong lakad, meron na hong mga kanya-kanya hong agenda ho sa buhay. Minsan konti na lang. Ito ho yung isang turo na hindi ko po nakalimutan. Kapag mag-isa ka na lang, tutuloy ka pa rin ba? Kapag mag-isa na lang ho ba natin ginagawa, yun ho mga bagay na ginagawa ho natin para ho sa Panginoon, gagawin mo pa rin ba yan? O baka nandiyan ka lang kasi, alam mo yun, ando dun yung crush ka eh. Kaya okay lang kahit mainitan. Paano ho kapag wala na? Paano ho kapag mag-isa ka na lang? Yun ho yung tanong ko sa atin eh. Gagawin mo pa rin ba ng buong tapang at buong katapatan po yun hong ministry ho na binigay ho sa atin ho ng Panginoon kahit tayo na lang po mag-isa? That's the question for us po eh. Alam niyo po, Christian life po, hindi naman ho yan sa paramihan ho ng ginagawa ho sa loob ho ng church. Ito kailangan ho natin mag-alaga at mag-train to go and make disciples po. Yun ho talaga yung kailangan ho natin gawin. Pero aside from that po, sana ho, ginagawa ho natin yun ho mga bagay ho na yun na meron hong tamang intensyon. Na meron hong tamang puso. Alam niyo kung bakit?
Alam mo, sa dami ho natin ginagawa ho dito ho sa loob ho ng church, I don't know po kung ano po yung mga ginagawa ho natin, pero kapag mali ho yung puso ho natin, at tingin ho natin sa sarili natin, ang laki-laki ho ng inaambag ho natin sa church dahil sa mga ginagawa ho natin, ang dali lang ho niyang isampal ho sa mga tao. Ito yung ginagawa ko, ito yung mga ginagawa ko, hindi niyo naman ito ginagawa. Ang dali lang ho nun eh. Kapag mali ho yung puso ho natin, ang dali lang ho isumbat ng mga ginagawa ho natin dito ho sa loob ng church. Dali lang ho nun. Kapag mali ho yung puso ho natin, ito ho si Paul ho matindi. Hindi niya ho isinumbat ho dun sa mga tao, yun ho mga pinaggagawa ho niya. Yun ho mga misyon ho na pinupuntahan ho niya, hindi naman ho niya yun isinumbat ho sa mga tao eh. Wala hong nagsasabi ho kay Paul, Paul, ang galing mo naman. Nagawa mo yan, salamat ha, dahil andito ka, dahil na-share mo sa amin yung salita ng Diyos. Most of the time po, puro batikos, oppositions, discouragement. Yun ho yung nararanasan ho ni Paul eh. Sana ho, ganun din ho tayo, po. Every time po na makakaranas ho tayo ng bagyo ho ng buhay, discouragements po, panalangin ho natin sa Panginoon, tama ho yung puso ho natin. Acts chapter 8 at chapter 18, verse 1, pagkatapos umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Punto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawa na si Priscilla. Tingnan niyo po yung katabi po ninyo. Sige pa, tingnan niyo po. Isingin niyo po muna. Isingin niyo po kung natutulog ko yan. Ano lang naman po ako dito, 30 minutes lang. Saglit lang po. Okay po. So sabi nga ho natin, yung nung buhay po na meron ho tayo, kapag meron ho tayong mga kasama, napapagaan ho eh. Kapag dumaan ho tayo sa mga problema ho sa buhay, kapag dumaan ho tayo sa mga, alam niyo ho yun, mga panahon ho na malungkot ho tayo, magiging maalwan ho yung buhay ho na meron ho tayo kapag meron ho tayong kasama. Agree po ba kayo doon? Or ano lang? Depende. Depende siguro, no? Pero anyway, itong journey ho natin na si Christ follower po, hindi ho ito pang, kailangan mag-isa ka lang sa journey. Kailangan mo ng kasama. Sabihin sa katabi mo, kailangan mo ng kasama. Hindi nyo naman ho sinasabi. Sabihin nyo po, kailangan mo ng kasama. Kasi kapag mag-isa na lang ho tayo sa paglalakbay ho natin, kapag nakaranas ho tayo ng problema, sino yung sasabihan ho natin? Okay po, nasabihan ho natin ng Panginoon sa mga nararanasan po natin, Pero iba pa rin po kapag meron ho tayong napapagkwentuhan po ng mga pinagdadaanan ho natin. Tama po ba? Okay po. Kaya ho, kailangan ho natin ng tamang community. Kailangan mo ng tamang tao. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo ng tamang tao na kasama. Kailangan mo ng life group. Kailangan mo ng grupo. Hindi pwedeng mag-isa lang ho tayo sa journey. Hindi ho pwedeng, okay lang naman po na kayo po na mag-asawa. Iba naman ho kasi kapag mag-asawa. What I mean is, yun po mga kasama ho natin sa journey po, na bilang isang mananampalataya na doon po nakakapag-pray ho tayo sama-sama, na ilabas ho natin yung sama ng loob ho natin at tutulungan ho tayo nila na manalo ho sa buhay. Hindi ho tayo i-down, kundi po tutulungan ho nila tayo na manalo ho sa buhay. Kaya nga po, ito hong si Paul, nung nakita niyo po, itong si Priscilla at si Aquila po, mga tent makers ho sila, po. And yung naging trabaho nila. At nung time muna ito, doon na ho tumira ho si Paul, kasama niya po, yun hong mag-asawa. At grabe po, ito hong mag-asawa ito. Sabi po ng Romans chapter 16, meron ba tayo, sir? Itinaya nila ang kanilang sarili sa panganib upang iligtas ang aking buhay. So ito po yung ginawa po ni Priscilla at Aquila. Ulitin ko po, itinaya nila ang kanilang sarili sa panganib upang iligtas ang aking buhay. At hindi lamang ako nagpapasalamat sa kanila, pati na rin sa lahat ng iglesia ng mga hintil. You see po, kita niyo po yung kaya hong gawin ho ni na Priscilla at Aquila.
Kasama ho ito ni Paul dun sa journey niya, no? At every time po, nagkukumustahan sila, nag-uusap po sila, at kita ho natin yun hong relationship po na meron ho sila. Kaya ho nitong mag-asawang ito na ialay ho yung buhay para ho kay Paul. No, kahit ho sa bingit ho ng kamatayan, sabi niya dito, itinaya nila ang kanilang sarili sa panganib upang iligtas ang aking buhay. Grabe ho itong mag-asawang ito. At different outreaches ho natin, meron ho tayong mga Priscilla at Aquila po, At salamat ho sa Panginoon dahil meron ho mga ganun ho sa church na makakatulong. Sabihin niyo sa katabi ninyo, kailangan mo ng community, tamang community. Kailangan ho natin ng support system. Hindi ho natin kaya po na maglakbay ng tayo lang. Kaya ho kailangan ho natin ng mga tamang tao. Ipanalangin ho natin. Humana po tayo or maging ganun ho tayo. Yun ang mga tao na kaya ho tayong ipagtanggol. Kaya ho tayong ipaglaban. Sabi nga, yung kayang sumalo ng bala para sa'yo. Panalangin ho natin. Kasi ang hirap po makahanap po ng mga ganun hong klaseng tao. Yun ang mga magsasabi ho sa atin ng mga tamang payo ho sa buhay. At kahit alam ho nila na sobrang hirap po ng journey as a Christian po, tutuloy pa rin ho sila. Alam nyo, ang sarap lang ho kasama ho ng mga ganong klaseng tao. Dahil alam ho nila yun yung mission ho nila sa buhay. Alam ho nila kung ano po yung ginagawa ho nila at kung para kanino. Hindi ho sila nakatingin ho sa tao, nakatingin lang ho sila sa Diyos. Kaya ho, every time po na meron hong pangit ho na nangyayari ho sa buhay ho nila, still, tutuloy pa rin po Ganun ho dapat yung mga tao na nakakasama ho natin. Kailangan ho nating, alam ko naman po, meron ho tayong mga ganong kasama or kaibigan po, Kailangan ho nating pumili ho ng mga tamang tao na magkikare ho sa atin, papanalangin ho tayo, itatama ho tayo, at tutulungan ho tayong manalo. Alam nyo, kasi kung mali hong tao yung sasamahan ho natin, sobrang dali hong i-adapt, yung ugali ho na meron ho sila. Lalo na ho kung ma-impluwensya ho yung taong sasamahan ho natin. Sa ninyo ho, kapag sumama ho kayo sa mga taong reklamador, bilang lang ho kayo namang ilang araw, linggo, reklamador na rin kayo. Pag sumama ho kayo dun sa mga tao na ang lagi lang ho hinahanap, yun hong mali ho ng iba, ilang araw lang ho, gano'n na rin ho kayo. Gano'n na rin ho tayo. Ang labi hong mga napupuna po, pupuna ho na mali ho ng iba, sa araw, gano'n na rin ho tayo. Kaya nga po, kailangan ho natin ng tamang tao na mga kasama, mag-encourage ho sa atin. Sa mga times po na dumadaan ho tayo sa, bagyo ho ng buhay, malulungkot ho tayo, kailangan ho natin ng mga tamang tao na mag-encourage at mag-uplift ho sa atin in order na makapagpatuloy ho tayo sa lakbayan ho na binibigay ho ng Diyos. Kahit gaano ho kahirap, pangalawang bagay, alalahanin po natin, yun ang pangako ng Diyos. Remember God's promises po, Nung time po na na-discourage ho si Paul at parang ayaw niya na kasi ang dami hong nag-ano sa kanya Ang dami hong bumabatikos ho sa kanya kahit yun, lalong-lalo na ho yung mga Hudyo. Bahala na kayo dyan. Hindi ko nasagot yung kaligtasan ninyo. Bahala na ang Diyos sa inyo. Ganun ho And sometimes sa journey ho natin sa Panginoon, iba-iba man ho yan, pero na-discourage na ho tayo. Nandoon na ho tayo sa tanong na, magpapatuloy pa ba ako or bahala na sila? Kaya na naman nila yun. Kaya na naman nilang gawain, magpapatuloy naman yan kahit wala ako. Pero kung titingnan ho natin, kung nakaranas man ho tayo ng mga ganong klase po ng pagsubok ho sa buhay, discouragement, marami ho tayong pwedeng maging response. Pwedeng titigil ka at mananatili na walang gagawin at hindi na sila papakialaman or magpapatuloy pa rin tayo kahit anong mangyari. Kahit anumang distractions, discouragement yung dumaan, magpapatuloy ako. Kasi meron ho tayong pangako ng Diyos. Sana ho ganun ho tayo. Kasi hindi ho natin alam kung ano ho yung mga pwede hong mangyari ho sa atin. Life is so uncertain po.
Maari hong maayos ho tayo ngayon, pero hindi ho natin alam sa mga, ano ho yun? Maari hong bumagsak ho tayo, or madapaman ho tayo, pero babalikan lang ho natin pangako ho ng Diyos. Kaya nga kung mahalaga po na kailangan, meron ho tayong pangako ng Diyos na pinangahawakan. Kasi kapag dumating ho yung time na napapagod na ho tayo at feeling ho natin, ayaw na ho natin magpatuloy, bahala na kayo dyan. Meron ho tayong babalikan. Yun yung pangako ho ng Diyos. Kahit gaano pa ho katagal ho yan, pangawakan ho natin. Kasi yun yung babalikan ho natin sa mga times po na nagugulahan na ito sa buhay. Sa mga times po na parang ayaw na ho natin magpatuloy. At mas gusto na lang ho natin magmukmuk sa isang tabi. At magpaiwan ho sa lakbayin. Andiyan ho ang pangako ng Diyos. Sabihin niyo sa katabi ninyo. Nagpatuloy pa rin ho si Paul sa kanya pong pangangaral po ng salita ho ng Diyos dahil pinaalalahanan ho siya ng Diyos, pinaalalahanan ho siya, magpatuloy ka, kasama mo ako, hindi kita iiwan. Ganon din ho ang Diyos ho sa atin. Hindi ko alam kung ano po yung mga nararanasan niyo sa mga panahon ho ngayon. Maaari ho may problema ho tayo sa pamilya, or personal, or may problema ho tayo sa kaibigan ho natin, maaaring sa school, or sa trabaho, at sa mga nangyayari ho na yun, discourage na ho tayo. Pero tatandaan ho natin, bilang mga tao na nakakilala ho sa Panginoong Hesus, meron hong pangako ang Diyos ho sa atin. Ganon din ho tayo sa pag-share ho ng salita ho ng Diyos. Mga leaders po natin, life group leaders, even pastors po. Kung dumating man ho sa time po na parang wala na ho tayong gana, balikan ho natin yung pangako ho ng Diyos. Balikan ho natin yung ginawa ho ng Panginoong Hesus sa krus. At dun ho natin makikita, at dun ho natin mauunawaan ulit kung bakit ho natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa ho natin ngayon. Sabi ho ng John chapter 16 verse 33, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan at pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapaghatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ng sanlibutan. At this time po, tinatawagan ko po si Kuya Waltz. Magandang tanghali ho. Magandang hapon ho. Good afternoon. Ilang months na ho tayo nasa Acts? Almost a year? Hindi naman po. Mga lagpas na, mga August yata tayo nag-start. Tama po ba? Anong napansin natin ho pagdating ho sa Acts? Anong napansin natin? Ano ho yung nakita ho natin sa Acts? Ito ho yung mga tao na madami ho sa kanila ay fishermen. Ano ho? Di ho ba? Karpintero. Mga ordinaryong tao na maliban siguro kay Pablo. O kaya kay Lucas. Kasi si Lucas ho ay isang manggagamot, doktor. Ano po? Madami ho sa kanila ordinaryong tao. Iba-ibang klase ho ng tao na nung binabaan ho sila at sinamahan ho ng Espiritu ng Diyos, may nangyari ho sa puso nila. At ginamit ho sila ng Panginoon para ipakilala ho si Jesus na totoong Diyos at tagapagligtas sa marami hong tao. At madami hong nakakilala sa Panginoon. Now, ano hong mapapansin ho natin doon sa pag-aaral natin ng ilang buwan, ano makikita ho natin sa Acts? Ano hong ginawa ng mga alagad? Ano hong ginawa ng apostles? Sila ho ay letter M. Sila ho ay nagmisyon, Sila ho ay nagmisyon.
ang tagal na ho nating inaaral. Ano hong ibang term sa mission? Yung medyo technical. Na alam ng mga Christians, yun ang tawag nila. Ano ho yun? Letter E. Nag-evangelize. Di ba ho? Evangelism. No? Ibig sabihin, nangaral ho ng mabuting balita. Alam niyo, pag inaral niyo yung Acts, anong makikita niyo dun sa mga tao na yun? Meron silang letter C. Ano po? Meron silang C. C-A. Harot. Meron nung silang calling. Di ba, may natagpuan nung silang panawagan nung sa buhay. Kaya nga nung pag titingnan mo si Pablo, eto ho, galing mo siya sa Thessalonica, tama ho ba? Sa Berea, sa Athens. Alam niyo, doon sa tatlong yon, saan ba siya binugbog? Hindi ho maganda ang pagtanggap sa kanya doon sa mga nakaraan eh. Alam niyo ho ba yon? Binugbog siya, mga ganyan. Madami ho nangyari. Pero, ito na naman. Punta na naman siya sa Corinto. Tapos ito ho, Corinto, napakalaking lugar ho nito na lahat na yata ho, maunlad ho kasi ito eh. Lahat na yata ho, para itong sa makabagong, siguro arrival nito sa modern cities ho ay Las Vegas. No? Las Vegas, ano ho. Yung Las Vegas, parang ganyan ho yun eh. Hindi ho ba natin napansin na kahit ho sobrang delikado, si Pablo, actually, hindi niya ho alam yung pupuntahan niya eh. Hindi pa naman siya napunta dito sa Corinto eh. Hindi niya ho alam to, ang dadatnan niya dito. Pero alam niyo yung hindi niya alam, o mabubugbog ba na naman siya dito, makukulong na naman siya. Di ho ba pag binasa ho ni Pastor Raymart, may time ho na kinaladkad na naman ho siya, dinala ho siya sa Bima Judgment at sa parang hukuman. Siyempre, kinabahan na naman siya, makukulong na naman ba ako dito? Pero hindi ho pa natin napansin na hindi niya alintana, bakit siya nagpapatuloy? Nakukulong na siya. Pero bakit? Anong meron? Sa loob ho ng 6 na buwan ng pag-aaral natin, o more than 6 months ng atin ng pag-aaral, hindi ho ba natin napansin, anong meron yung mga tao na yon? Ang nakakalungkot lang ho, ay yung, alam mo, more than 6 months na tayo nag-aaral ng Acts, pero natuto lang tayo, nalaman lang natin yung history, yung ganyan. Pero anong epekto sa puso? Anong epekto ho sa loob ho natin? May nangyari ba sa kaluluwa ko? O nalaman ko lang na, ito pala yung mga nangyari, Corinto, ganyan-ganyan, ito pala yung mga lugar doon. May nangyari ba sa loob ko? Tingnan nyo nga yung katabi mo, sabihin mo, may nangyari ba sa loob mo? Kasi 6 months ho yun eh. Nakaraang linggo ho, galing ho ako sa pinakamagandang beach sa buong mundo. Ano ho yun? La Boracay. Boracay ho. Ganda. Muntik ko na ho makalimutan. Muntik na ako hindi umuwi. Sarap po maligo doon. Kahit gano'n kayo kalayo, hanggang dito yung tubig. Tapos sobrang linaw, parang swimming pool. Wala akong salungo. Diyan ho kasi sa Laia eh. Pag lumayo-layo ka, masusundot yung paa mo eh. Wala ho, ang linaw. Parang ayaw mo na umuwi. 300 pesos, 280 pesos, buffet na. Buffet breakfast, tapos 299, buffet dinner, lunch. Ayoko na umuwi, maglalangoy na lang ako doon. Sarap ho. Habang nagsiswimming ho ako, iniisip ko,
Ang ganda ko ng tagat. May mga gabi ho, no, hindi ka makatulog. Sino sa atin yung mga gabi, hindi sila makatulog? Hindi dahil ho, takot ho tayo, o kaya yung madami kang iniisip. Pero dahil ho, meron hong apoy ho na nagbabaga ho sa loob ho natin. Meron ho ba kayong gabing ganyan? Yun ho, pabalik-baliktad ka, paikot-ikot ka ho dun sa iyong higaan, dahil ho dun sa mga babayaran nyo sa Bombay. Hindi ho dahil ho dun, no? Yun ho nakatulala ka, yung hindi ka makatulog, gising na gising ka. Kasi, you can stop thinking about someone else. Hindi mo makalimutan ho yung kanilang istorya, hindi mo makalimutan ho yung kanilang yung sakit ho na nararamdaman ho ng iba. Hindi mo ho makalimutan, mawala sa isip mo, yun ho, inabukasan ho ng iba. At siguro maaari ho natin sabihin na ang mga gabing ito ho ay yung mga gabi hong walang tulog ka dahil sa mga bagay na yun ay banal. Siguro ganito ho si Pablo. Kasi pwede naman siyang hindi na pumunta ko ng Corinto eh. Naunawaan po natin. Imagine nyo, wala naman siyang, si Pablo ho, Paul is a tent maker by trade. Yun ang trade niya eh. Manggagawa ho siya ng tent. Sa totoo lang, malaki naman ang kitaan doon. Bakit niya kailangan pumunta ng Corinto? Diba? Anong meron sa tao na ito? Hindi ho tayo nagtaka. Bakit kailangan niyang pumunta ng Corinto? Maunawaan natin sa Roma 9, 1 hanggang 3. Basahin ho natin. Sabi ho niya doon ay, I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. Sabi niya, I speak the truth in Christ. I am not lying. My conscience confirms it through the Holy Spirit. I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. Bakit daw ho? For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my people, those of my own. No? Hindi ho makatulog tong si Pablo. No? Hindi ho siya makatulog. Hindi ho dahil sa persecution, dahil pinapersecute siya. No. Paul wasn't losing his sleep because of persecution. He was losing his sleep because of, because of, for the sake of my people. Hindi ho siya makatulog dahil sa mga tao, hindi niya maatim na siya lang ho yung ligtas. Kaya nga ho na nag-uusap kami ni Seth. Nag-uusap po kami ni Seth sa sasakyan. Pag ho kami nagdadrive pa Maynila, ano ho yan? Ano man tawag doon? Hindi naman mentoring eh. Wala kang pinag-uusapang iba eh. Madami hong oras doon sa pagdadrive, mula sa pagdadrive, sa traffic, sa lahat na. Pinag-usapan ho namin ng gawain. Napapag-usapan ho namin yung madami hong kabataan. Madami hong kabataan. Tignan nyo kayo katabi nyo. Kabataan ba yan? 90% of our church population is, youth, Kaya pag tumingin ka, puro kabataan ho yan. Ang tanong ho, madami hong kabataan, kahit nasa sa loob na ng church, wala hong pangarap. Wala hong pangarap. Pangarap mag-boyfriend, mag-girlfriend. Hindi ho nangangarap. Ba't hindi si Paul makatulog dahil doon sa mga tao? Nung binabasa ko ho ito, itong passage na ito, sabi ko, Panginoon, ano sinasabi mo sa amin? 6 na buwan na ho nating pinag-aaralan ng Acts. Ano ho ang sinasabi mo sa amin? Kasi 6 months na ho tayo nag-aaral eh. May nangyari ho ba? Kaya ba hindi ka natutulog sa gabi dahil doon sa mga utang mo, mga bayarin mo, mga pangarap mo sa buhay? Kasi kung gano'n ho, ano hong klaseng church ho tayo? For 6 months, we've been studying Acts. And Acts of the Holy Spirit is all about mission, all about calling. May nangyari ba sa loob natin?
Kasi ho nakakalungkot, baka ang bigay lang ho natin. Akala natin nung nagbigay tayo, abuloy ho yun. Binigay ba natin ang buhay natin? Nagtulog ka pa sa gabi ng mahimbing. Si Paul ho, wala ho siyang tulog. Bakit? Because of persecution? No. Because of people. Hindi niya umatib, siya lang ho ang ligtas eh. Ikaw, naatim mo ba? Ikaw lang yung may pangarap? Ikaw lang yung may pag-asa? Nung wasak ho siya, dun sa thought ho, na yung ibang tao, they are lost, they are being lost. Di ba sabi niya, I have unceasing anguish. No, ano hong ibig sabihin nun? That means it wouldn't leave him alone. Ano ho, yung anguish niyang yun, hindi ho mawala-wala ho sa kanya. At ganito ho yung itsura, ano ho, kapag ho binigyan ka ho ng Diyos, pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng isang pasanin. Yun ho ang Acts. For the longest time na inaaral ho natin yung Acts, kung meron ho tayo matatanggap sa Diyos, ito ho'y pasanin. Kaya ho, sabi ko kayo sa nag-uusap kami, nasa na ho tayo? Every Sunday, Acts ho tayo ng Acts. May pasanin ba yung bawat isa sa atin? Kamusta ho yung mga panalangin ho natin? Kamusta ho yung mga panalangin natin? Ang tanong mo, are we even praying? Kamusta ho? You stop praying small prayers kapag meron kang pasanin. You stop living for comfort. You start feeling the pulse of heaven, ano ho? In your chest, ano yung tibukin ho ng puso ng Ama, the heartbeat of the Father. Anong nangyari sa kanya? Ano ho si Paul? Sa totoo lang, ano ho si Paul? Sa madali yung salita, dahil ito sa Diyos, sa tawag ho ng Diyos sa kanya, di ba he became a force of life? Sabihin nga natin, force of life. Hindi ho yung term lang eh. Kasi yung buhay niya, may epekto ho doon sa mga tao na nakakasama niya. Kaya ho, pag once ho, na naramdaman mo, no ho, o naranasan mo yung tibukin ng puso ng Ama para ho sa mga tao, you will become a force of life. Not famous, not perfect, pero buhay. Totoong buhay. Tingnan nyo yung katabi natin. Tingnan nyo kung buhay. Walang nalalagyan ng toothpick yung ganito eh. Ang isang tao na may panawagan ho sa buhay, meron ho siyang pasanin. Meron ho siyang pasanin. A force of life carries a burden. Sabi ng 2 Timothy 1:7, ano po? Ano hong meron ho si Pablo? Ito ho yung meron si Pablo. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Ito ho yung meron si Pablo eh. Bakit ho siya bumalik sa Corinth? Ba't pala siya pumunta sa Corinth? After Corinth, may pupunta na ho ulit siya. Imagine ho, in-establish niya ho yung gawain ho sa Corinto. 18 months ho siya doon, 1 year and 6 months. Hindi ho siya yung klase ng tao na pumunta doon, nag-abuloy, tapos umalis na. Minsan ho, hindi ka makatulog eh. Tingin ng tao sa'yo, pagod to. Out of alignment to. Pero sa totoo, listen, sa totoo ho, God gives us a way to remind us that we are not called to settle. Ilan po sa atin nag-settle na? Okay na ako. Di pa dati. Alam niyo, dami ko na narinig na ganito eh. Panginoon, ng mga nag-aaral pa, mga kabataan, syempre, kabataan ho yung mga hinahandle namin. Alam niyo yung mga inalagaan namin, yung iba nag-asawa na, yung iba may pamilya na, may mga anak na. Alam niyo ba yung back to school? Badami ho doon nag-start kinder. Inibigyan ho natin ng mga school supplies. Bakit? Alam niyo ba, hindi lang tayo namimigay dahil wala. Di ba? Binibigyan ho natin kasi nag-aambag ho tayo, nagtatanim ho tayo ng pangarap. Yun ho yun eh. Madami ho doon, nakakasama ho namin. Alam mo, nakagraduate na.
Kuya Walsh, pag nagkatrabaho ko, ito yung pangarap ko, lalagyan natin ng second floor yung church, mga ganyan-ganyan, mga ganyan-ganyan. Nung binigyan na ng Panginoon ng trabaho, hindi mo na nakita sa church. Nagsettle na. Ilan ho sa atin dito yung nagsettle na? Langit na ako, okay na ako, langit naman ako eh. Ilan ho yung hindi pinapatulog ho ng Diyos sa gabi? Dahil nire-remind ka, anak, you're not called to settle. Hindi yung hindi ka makatulog sa gabi dahil meron kang insomnia. It is about invitation. Sabi nyo nga ho sa katabi nyo, invitation ito. Invitation, an invitation to power. To love beyond your strength. Ano ho? Ano sabi ho doon? And self-discipline. Ano ibig sabihin ho nun? To live with relentless discipline. That says, ito yung sinasabi niya, I will not rest while the world is in ruins. Alam niyo ba, naalala ko lang dati, pag mag-aano ko, bawa, magpapaalam na magbuburakay, ay magbuburakay. Ngayon nga lang yun eh, sa tinagal-tagal na panahon. Ay yung halimbawa, uwi ng Maynila, merong pupuntahan na parang kasiyahan. Naalala ko lang ho dati, pag nagpaalam ka, yung ano mo, ang sasabihin sa iyo, paano ako magsasaya kung ang aking bayan ay nasa digmaan? Alala ko lang ho yung sinabi ni William Blake. Sabi niya, I will not cease from mental fight, nor shall my sword rest in my hand till I have built Jerusalem in England's hill and pleasant land. Sabi, binago ho namin yun. Baguhin natin. Sabi namin, I will not cease from mental fight, nor shall my sword rest in my hand till I have built Jerusalem in San Juan's hill and pleasant land. Alam niyo, we have just barely scratched the surface ho dito sa San Juan. Ang dami pa hong tao na nangangailangan ho sa Panginoon, na kailangan ho ng pag-asa. Mga kabataan ho, wala hong pangarap, ligaw ho. Alam niyo po, kapag pinag-apoy ho ng Diyos ang atin ng mga puso, yun ang pagtulog. Secondary na lang yun. You trade comfort for your calling. You trade rest for revelation. Kasi bakit? May tawag ka sa loob eh. Ang tanong mo sa atin, 6 months nag-aaral ho tayo niyan. Ilan ho sa atin, yung nagtanong sa Panginoon, Panginoon, saan mo ko tinawag? Tanda ko ho dati, pagka-graduate mo ng high school, pagka-graduate mo ng college, punta ka ng Prayer Mountain. Magtanong ka sa Panginoon, ano yung sunod mong step? Sabi ng Lucas 6:38. Sabi ko dyan, I give, and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Hindi ka ho talaga nawawala ng tulog. Ay ka po sa Tagalog, no? Kasi nawawala ng tulog. You don't lose sleep. You don't actually lose sleep. You give it. You give it. You know, nagpe-pray ka sa dilim, nagpe-pray ka, solo. Yung wala akong nakakakita sa'yo, ano sabi ng Diyos? Kita ng Diyos, 7 seas. And when you pray for the lost, the lonely, the broken, you're not just staying awake. You're standing in the gap, nag-i-intercede ka. Ito yung sabi ng Diyos. Ito yung sinasabi sa atin ng Diyos, give me your nights and I'll give you vision. Give me your tears and I'll pour out joy. Kaya nga ho, ito yung challenge mo sa atin. Ang challenge mo sa atin is to stay awake on purpose. Sabihin nyo nga ho sa katabi nyo, stay awake on purpose. Problema ho sa madaming kabataan, stay awake dahil dami yung ginagawa sa cellphone, nagdudum scrolling. Scroll ng scroll, hindi ho mauubos yan. Di ba ilan ho sa atin, scroll ng scroll hanggang madaling araw, hindi ho mauubos yan. Tanong ho, anong pumupuyat sa'yo? Tanongin nyo nga ho yung katabi nyo. Anong pumupuyat sa'yo? What keeps you awake at night? What keeps you awake hanggang 3 a.m.? Alam nyo, we live in a world that tulog ho dahil ho sa sakit,
dahil sa pain. Kaya nga ho, as long as yung nagna-Netflix tayo, nag-stream ang ating Netflix, yung mga higaan ho natin, sobrang lambot, pwede na ho natin, nakakalimutan ho natin yung bagyo sa labas. Pero for 6 months, no, na nag-aaral tayo ng Acts, God is raising up people who are sleepless for a reason. Kaya nga ho nakakaiyak eh. Nakakaiyak po sa loob dahil ang tagal na ho natin nag-aaral ng Acts. Ano bang meron ho sa loob ho natin? Di ba ito na ho yun? God is raising a people who are sleepless for a reason. No, people who pray when others panic, people who dream while others distract, people who stay awake not out of fear but of fire. May apoy, nag-aapoy yung sa loob. Kaya nga, nung nag-uusap kami ni Seth, sabi ko, nag-aapoy pa ba yung church ho natin? Yung mga workers natin, saya lang ba? Nag-flex ho tayo eh. Yung mga teacher natin, pagod ho sa flex. Pero ito yung tanong ko, nung nagtuturo ba sila ng flex, saya lang ba yun o may apoy talaga ho sa loob kasi may pangarap na binigay ang Diyos? Nagpupuyat ho sila eh sa flex. Kaya lang sabi ko, Lord, ang sayang naman kung walang apoy. Kung ang pinunta lang nila saya dahil nagugupit-gupit sila hanggang madaling araw. Pero salamat Panginoon kasi nandyan ho sila eh. Pero sana Panginoon may apoy ho sa loob. Na totoo ho na nato yung mga tao na hindi sila natutulog because meron nung silang rason na mas malalim pa ho kaysa sa mga comfort ho nila sa buhay. People who stay awake not out of fear but out of fire. So kung sabihin sa inyo mga kabataan, kahit kung sa matatanda, you were never meant to blend in. You were never meant to sleep through the night if your generation is dying in the dark. Ang tanong mo sa atin, may apoy pa ba? Ang tagal mo na eh. 20 years ka ng mananampalataya, tanong may apoy pa ba? O nagsettle ka na? Nagbabaga pa po ba? May alat pa ba ako? Nagliliwanag pa ba ako? Alam nyo, not because you're a pastor, exempted ka na maging complacent, na minsan mahirap po ang buhay eh. Akala nyo pa pag pastor, wala na mga binabayaran, no? Na bills, na mga utang, meron din, normal din naman eh. Minsan nga mas malaki pa yung 5,000 mo na binayad, baliwala lang. Kaya minsan nawawala ka din eh. Minsan nasasayta ka, na out of focus ka. Pero alam nyo, ang Diyos kasi hindi ho nahuhuli. Minsan magdudum scrolling ka din. Pero dadaling ka pag scroll mong ganon, mababasa mo. Till I entered the sanctuary of God and I understood their final destiny. Mahirap po ang ministry. Mahirap po ang mission. Mahirap po yung may calling. Nakita niyo si Pablo? Ilang beses mo siyang na-impreso, ilang beses siyang nahagupit, ilang beses siyang muntik nang mapatay. Minsan nagtatanong ko sa Panginoon, Panginoon, naglilingkod naman ako, ba't nangyayari itong mga bagay na ito? Pero pagpasok mo doon sa templo, Psalm 73, basahin niyo yun. Kasi sabi niya doon, till I entered the sanctuary of God. Doon niya ho nakita eh. Nung pagpasok niya ho sa templo ho ng Diyos, doon niya naunawaan ang mga bagay ho ng Diyos. Sabi niya, bitter na ho siya sa loob eh. Sabi niya, when my heart was grieved and my spirit embittered, I was senseless and ignorant. I was a brute beast before you. Sabi niya, para akong hayop. Para akong tanga. Yan na, nasa Bible yun. Sabi niya, para akong tanga, parang hayop yung aking kagaya. Sabi niya, yet I am always with you. You hold me by my right hand. You guide me with your counsel.
and afterwards, you will take me into glory. Alam niyo, nabasa ko yung kasunod doon, Psalm 73, verse 25, kasi dami mong pinagdadaan sa buhay, ministry, personal life, lahat na. No? Anong sabi doon? Anong sabi doon? Whom am I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. My flesh and my heart, they fail, but you are the strength of my heart and my portion forever. Portion. Sabihin natin portion. Ang ganda lang ho nun, kasi sabi niya, Panginoon, wala naman sa langit, akong gusto, ikaw lang. Ay kung wala ka sa langit, ayoko na ng langit. Yun ho yun eh. Dito sa lupa, wala din akong ibang kailangan, ikaw lang. Alam niyo kung kailan niya nasabi to? Nasabi niya to nung nakatagpo niya ang Diyos sa templo. Maaari bang lahat to ay dito muna sa ating tumuon? Nais ko ho kayong kausapin, at dalangin ko ay sa pamamagitan ng mensaheng ito ay marinig ho natin ang tinig ho ng Diyos. Tanong ko ho kanina kung nag-aapoy pa ho ba tayo? Kung nagbabaga pa ba tayo? Kung may alat pa ba tayo? Kasi kung wala na hong alat, wala na hong silbi ang asin. Di ho ba? Nagliliwanag pa ba ako? Yan ho yung tanong eh. Nangangarap pa ba ako? Di ba dati nung bata ho ako, 22 years old, dami yung kabataan na dinala ng Panginoon sa Di Avenue, mga street lights. Madami ho doon, walang pangarap. Pag wala hong pangarap yung kabataan, ikaw ang mananalangin, Panginoon, bigyan mo ako ng pangarap para sa batang ito. Ganun pa rin ho ba tayo? Nangangarap pa rin tayo? As a church, madami yung walang pangarap, hinahanapan mo pa ba ng pangarap ang iba? Ano yung tanong eh? Or are we so busy chasing our own dreams? Chasing after the wind. Sabi ho ng Ecclesiastes 1:14, ito ang sabi niya, I have seen all the things that are done under the sun. All of them are meaningless, a chasing after the wind. Chasing after the wind ho conveys the idea that pursuing worldly things without God can lead to a feeling of emptiness and futility. Tanong ho, andun pa ho ba ang Diyos sa hinahabol ho natin? Ito yung tanong, seryoso. Listen, andun pa ho ba ang Diyos sa hinahabol ho natin? Saan ho talaga nakatalaga ho yung buhay ho natin? Actually, may kausap po ako doon sa kahapon, sa Patay. Sabi ko sa kanya, balik ka na sa sa pagme-ministry. Kasi sabi ko sa kanya, walang saysay ang buhay na hindi nakatalaga sa Diyos. Kaya ngayon hong hapon, I dare you, I dare you. Don't beg God for rest. Beg Him for reasons to stay awake. No, yung panalangin mo, Lord, make me a force of life. Tawagin mo ko, yung mayroon ng panawag yan, mayroon ng pasanin. Yung mga magulang mo natin, hindi pa tayo nangangarap na yung ating mga anak, may alam nila ang tawag nila sa buhay.
Di ba? Make me a soul that wrestles for others in prayer. Give me sleepless nights if that's what it takes to wake the world up. No, basagin mo ang aking puso for what breaks yours. Ang ganda ng awit na yun, yung Hosea. No? Fuel me with compassion. Let me be fully alive. Ang ganda, no? Mario ba tayo magsitayo? Bago tayo umawit ng ating last song. Ang ganda lang nung sinulat ni Sir Seth. Sabi niya doon sa kanyang sinulat, sabi niya, there are nights I can't sleep, not because of fear, but because of fire. The kind of fire that won't let you rest while someone else is drowning in despair. The kind of burden that keeps your eyes open when your body begs for sleep. Because when you're a force of life, you don't tuck yourself in while the world burns. There's a kind of insomnia that only love can give you. When God's heart starts beating in your chest, you'll find yourself awake at 3 a.m. Not haunted by worry, but consumed by vision. To start praying for strangers, dreaming of solutions, strategizing ways to bring hope where darkness has settled in. You don't sleep, you don't lose sleep, you give it. Because some nights, the greatest act of worship is staying awake with God's dreams in your soul. Sabi niya, di ka naman nawawala ng tulog. Actually, binibigay mo na yung tulog eh. Dahil yung ibang gabi, dahil sa ibang gabi, ang pinakadakilang pagsamba ay pagiging mulat at gising. Dahil sa mga pangarapin ng Diyos sa iyong kaluluwa. Can we just bow down our heads? Can we just close our eyes? Huwag mo lang kong intindihin yung katabi nyo. Bago natin pala awitin ito, nais ko tingnan lang natin yung lyrics pala. Sige po, mula to muna kayo, tingnan natin yung lyrics. Sabi dyan, 1,000 times I'll fail. Pero naman pala, no, may Tagalog, no? Pero gano'n na rin, back po natin. Sabi niya, libo-libong pagkakamali ang aking nagawa. Ngunit ang iyong habag ay nananatili. Kung muling ako'y madapa, ako'y nasasalo pa rin ng iyong biyaya. Kasi alam niyo ho, yung Psalm 73, verse 25, hindi ho siya mapakali. Bakit? Hindi niya pa ho nakatagpo ang Diyos, hindi niya ho maunawaan nangyayari mga bagay nito, kung ano-ano. Yung loob niya, hindi siya makatulog, hindi dahil sa mga bagay ho ng Diyos. Hindi siya makatulog kasi nasasaktan siya because he was chasing after the wind. Pag hinabol mo ho ang hangin, kung saan-saan ka ho mapapadpad doon. Sabi niya dyan,
Walang hanggan ang iyong liwanag ay mananatili kahit lahat ay maglaho. Walang katapusan ang iyong kaluwalhatian. Walang katapusan ang iyong kaluwalhatian na higit sa anumang katanyagan. Ang iyong kalooban ang higit sa lahat. Mananatili ang layunin ko sa iyo. Ang sining ng paglimot sa sarili upang ikaw ay papurihan. Ang ganda lang ho, no? Sabi ko kasi ng John 12:24, unless a kernel of wheat falls on the ground and dies, it will remain a single seed, but if it dies, it will produce a harvest. It will produce many seeds, and it will be a harvest. Ano ho? When we lose ourselves for the Lord, it is an art in the eyes of the Lord. Maganda ho tingnan sa paningin ng Diyos. Ang sining ng paglimot sa sarili upang ikaw ay papurihan sa aking kaluluwa. Sa iyo ang pamamahala. Sino ba tayo ho'y pumikit? Siguro sa hapong ito, no, bago tayo maghiwa-hiwalay, kung meron ng tanong sa atin, ano ho, pwede ho bang tayo pumikit? Huwag muna natin intindihin yung mga katabi ho natin. Kung meron ng tanong sa atin, may nag-uumapoy pa ba? Napasanin sa loob po natin, sa puso po natin, o nag-a-attend lang tayo every Sunday kasi masaya, o nag-a-attend lang tayo every Sunday kasi nakasanayan na natin at hindi na kumpleto ang ating linggo kung hindi tayo mag-a-attend. May apoy pa ho ba? Apoy ng paglimot o sa sarili bilang pagsamba sa Diyos na banal. As we sing this song, ano po, can we just come to the Lord? Sabihin natin, Panginoon, pabali-balintong ako pero ito na. Salamat kasi kahit pabali-balintong ako, yung kamay mo nandyan Pero this time, Lord, my heart and my soul, I give you control. Can we just sing this song po and let it be a prayer for everyone. Susuko natin ang ating buhay sa Panginoon as we sing this song. Sometimes I fail, still your mercy remains. Should I stumble again, still I'm caught in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all things.
above all else, my purpose remains the art of losing myself in bringing you praise everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. Oh, in my heart, in my soul, Lord, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and prayer become my embrace, to love you from the inside out. Let's sing it out. Your will above all else, my purpose remains the art of losing myself in bringing you praise everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. Oh, in my heart and my soul, Lord, I give you control. Consume me from the inside out. Oh, let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Lord, of my soul cries out, cries out. Oh, my heart and my soul, but I give you control. Let us sing to him. Oh, let justice and praise become my embrace, to love you from me. In my heart, in my soul, let us repeat that. In my heart, in my soul, Lord, I give you control. Sing it out. Consume me from the inside out, oh Lord Jesus. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out, Lord, of my soul.
from the inside out of my soul. Rise out, Habang nakapikit ho tayong lahat, we just all close our eyes. For more than 6 months po, we've been studying Acts. And also we've been praying for that God, ano po, na ang Diyos po ay manawagan ho. Tumawag ho ng mga tao na handa hong ibigay ang kanilang buhay mga tao na handa hong kalimutan ang kanilang sarili. Na manawagan ho ang Diyos ng mga tao na handa hong iwan ang kanilang mga pangarap upang mangarap po para sa iba. Habang nakapikit ho tayong lahat, nais ko lang ho na malaman kung meron hong tao na yon na tinawag ho ang Diyos, maaari bang itaas mo ang iyong kamay? If you are that person, God is calling. Can you just raise your hand? Upang may panalangin kita kung tinatawag ka ng Panginoon. Jesus, pikit lang ho tayo. Kung sa tingin mo ikaw yon na tinawag ng Diyos, God is calling you for this specific purpose. Maaari mo bang itaas ang iyong kamay?
Sige pa, maaari na natin ibaba. This is our prayer, Lord. Make us a first of life. Make me a soul that wrestles for others in prayer. Give me sleepless nights if that's what it takes to wake the world up. Break my heart for what breaks yours. Fuel me with compassion. Let me be fully alive. Lord, you have seen, nakita mo, O Diyos, Panginoon, ang mga nagtaas ho ng kamay. Lord, empower them, Father. Alakasin niyo ho sila, Panginoon, at ihanda sa digmaang ito, O Diyos. Salamat o sa inyo sapagkat kayong Diyos na nananawagan. Salamat o sa inyo dahil kayong Diyos na nagbibigay ho ng pangarapin, sapagkat kayo ho ang Diyos na naglalagay ho ng pasanin ho sa amin. Dalangin ko lamang ho sa bawat isa, Panginoon, na kayo ho ang yung patuloy naming maging apoy, Panginoon, na hindi usang ritual ang pagpunta ho dito, na hindi ho isang kasiyahan lang ho ang pagpunta ho namin dito, kundi naghahanap po kami ng inyong pagtagpo ng inyong mensahe. Upang sa ganun, O Diyos, sa inyong pagtagpo, sa inyong pagkausap po sa amin, ahak mo ho kami, Panginoon. Ahakbang kami ng may tapang. Ahakbang kami ng may pag-asa. Ahakbang ho kami, Panginoon, ng meron hong dahilan. At hindi lang ho dahilan para sa aming mga sarili, kundi para sa iba. Sa loob po ng 6 na buwan o higit pa ng aming pag-aaral, gawin mo ho kami kagaya ho ni Pablo. Hindi ho kami gising sa madaling araw dahil ho kami ho'y balisa sa mga bagay ho at alalahanin ng mundong ito. Yun ang gising ho kami sa madaling araw dahil may nagbabagahong apoy sa amin hong loob, dahil may mga pasanin at pangarapin ho kayo na ibinigay ho sa amin. Patuloy niyo pag-alabi ng bawat isa, Panginoon. Patuloy silang mangarap, Panginoon, para sa mga bagay ho ninyo. Salamat ho, Panginoon. Patuloy kong dinadalangin sa inyo ang mga bata ho na nakatapos ho ng flex, ng fun learning experience. Sa munti ho nilang edad, Panginoon, dalihin niyo ho sila sa totoong pagkakilala ho sa inyo hanggang sa kanilang paglaki. Panginoon, ang 5 taon, 10 taon, mabilis lang ho yun. Nawa, O Diyos, sa paglaki ho nila, pipili ho sila ng tama. At kami, na nadagdagan ho ng 10 taon at 5 taon sa aming mga edad, makakitaan ho kami, O Diyos, ng apoy na nagmumula ho sa inyo lamang. A passion for the gospel, a passion, Panginoon, na nag-uumapoy dahil sa pag-ibig ho sa inyo. Dahil una mo kaming iniibig, salamat o Panginoon.
Dinadalangin ho, Panginoon, sa inyo ang nalalapit na back to school program. Malaki ho yung binabangga ho namin dito. Baka ho higit 1,000, Panginoon, ang mga bata na bibigyan ho ng school supplies. Maliit na bagay ho yung school supplies. Mas malaki ho, Panginoon, yun yung lalim ng pagtatanim ng pangarap sa bawat bata na mabibigyan ho nito. Salamat o sa inyo. Salamat o sa inyo sapagkat ang The Avenue ho, hindi mo hinahayaan na mawalan ng pangarap para sa iba. Kay daliho o Diyos na mag-settle in. Kay dali, Panginoon, na hayaan na lang, Panginoon, na ganito na lang kami. Langit na din naman. Ngunit salamat o sa inyo dahil kayo ang Diyos na nagbibigay ho ng apoy. Na minsan pa'y nagpapaalala na, anak, balik ka sa aking templo ng maunawaan mo na wala sa paghabol, na wala sa paghabol sa hangin ang totoong buhay. Wala sa langit ang totoong buhay kung wala ka doon. At wala din dito sa lupa kung wala ka, Panginoon, sa amin. Salamat po sapagkat kayo ang lakas ng aming puso at kayo ang aming bahagi. Kung hindi man, Panginoon, namin makamit ang mga pinapangarap namin, Panginoon, na mga pansarili sa amin ng buhay, you are our portion. Dahil sinabi mo, O Diyos, sa Numbers, I am thine portion, I am thine inheritance. Ikaw ho ang aming bahagi, ikaw ang aming mana. And with that, Lord, wala na ho kaming hihilingin kundi magpasalamat lamang ho sa inyo. Salamat ho, dalhin mo po kami sa mas malalim pa na antas ng pagsampa at pag-ibig ho sa inyo. Mas malalim pa na antas ng pagkaunawa sa mga bagay ninyo, Panginoon, sa mga bagay na spiritual. Upang sa gayon ang lakad namin, Panginoon, sa araw-araw, ang lakad namin, Panginoon, sa labas ng 4 na sulok ng church na ito, paglabas ho namin, meron ho kaming liwanag, meron ho kaming alat, meron ho kaming silbi sa amin ng lipunan na ginagalawan. Nadala ho namin ang pag-asa na sa inyo nagmula. Salamat o Panginoon. Sinasamba lamang o kayo, Panginoon. Tinataas ang inyong pangalan. Tinadakila ka o Diyos, purihin ka. We worship your name, Lord. We glorify your name. We worship you. We worship the Lord. We worship you. Truly you are our praise, our honor, our God, the lifter of our head. You are our all in all. We worship you, Lord Jesus. In your name. Amen, amen.